A day in our life, pauwing Kagisan. Uuwi nga pala kaming Kagisan ngayon kasi kukunin namin yung baboy na ibibigay ni Papa para sa birthday ni Zane. At ayun, andito na kami agad sa Siksikan. Nakisabay lang kasi kami sa bangkang pang tour ng Camp Malaya kung saan nagsasideline yung asawa ko bilang tour guide. Hindi na nga pala ako nakapag-video ng biyahe namin mula sa bayan papunta dito kasi nga hindi ko mailabas yung cellphone ko dahil sobrang lakas ng alon at talagang basang-basa kami mula ulo hanggang paa. Sa sobrang lakas ng alon, pakiramdam ko nga yung kaluluwa ko ay naiwan pa dun sa bayan. Ito nga palang Siksikan ay isa sa mga isla na dinadayo ng mga turista dito sa amin at dito natutulog o nag-overnight yung mga turista ng Camp Malaya. Tatambay muna kami saglit dito kasi maghahanap pa kami ng masasakyan namin mula dito sa Siksikan pauwi dun sa Kagisan. Magfi-feeling turista muna kami for today's video. Charette! First time ko nga palang makapasok dito sa pinaka-resort nila kasi yung unang punta ko dito, dun kami sa may likod-likod nitong isla kung saan nag-beach sila mama. Sobrang ganda nga nitong resort kahit tine-develop pa lang siya. White sand, turquoise blue water. Wow, may pa turquoise? Hindi. Talagang clear yung tubig niya as in malinaw na malinaw. Hindi lang mabigyang katarungan yung place nitong cellphone ko kasi nga mumurahin lang naman itong cellphone na ginagamit ko pang video. Habang nagpapahangin nga kami dito sa isa sa mga cottage, lumapit itong si Luis sa amin na may dalang pagkain. Akala ko para sa amin yung dala-dala niyang pagkain. Ay aba, nag-feeling tourist na talaga. Yun pala ay tira-tira ng kanyang mga guests. Kapatid nga pala ng asawa ko, yung si Louie at nagsa-sideline din siya as tour guide dito sa Siksikan. At ayan, ito ang asawa ko at anak ay sinusulit yung time na magkasama silang dalawa. Yung asawa ko kasi ay minsan lang makauwi sa amin kasi nga tuloy-tuloy yung tour nila at dito sila natutulog sa Siksikan. Masarap mag-overnight dito sa Siksikan kasi pwede kang mag-happy-happy habang nagba-bonfire dito sa tabing dagat. Pasintabi nga pala sa mga manonood dahil gusto ko lang namang i-flex dito o yung buhangin. Ewan ko ba kung bakit naisipan ko pang isama yung legs ko na hindi naman kakinisan. Niyayaya ko nga yung asawa ko na manguha muna ng ramis kasi maraming ramis dito since wala pa yung bangkang maghahatid sa amin sa Kagisan. Ayan nga pala yung Kagisan, yung sinuzoom in ko. Malapit lang siya dito sa Siksikan. As in, harap lang naman ang Siksikan. Mabalik tayo sa usaping ramis. Alam niyo ba yung ramis? Yun yung mga maliliit na kulay puting shells na hinuhukay sa buhanginan sa tabing dagat. Dati kasi, nung nag-leadership training kami sa Pandanan, may kasama kaming madre at tinuruan niya kaming magluto ng Italian pasta gamit yung ramis. Gusto ko siyang lutuin ulit kasi namimiss ko yung lasa. At sobrang tagal na talaga since huli kong matikman yun. Pwede din daw gawing tinola yung ramis pero hindi pa ako nakakatry nun. Tapos, yung pinaka-shell niya o yung pinagtanggalan ng laman, pwede siyang gawing decoration, pwede siyang gawing chandelier or mga vases. After namin magpahangin, pumunta kami dito sa kusina nila at tuwang-tuwa nga ako dito sa kanilang mga stocks kasi kala mo ay nasa tindahan. Tapos ayun, nagharutan lang kami dyan ng very slight itong asawa ko. Pero itinigil din namin agad kasi baka masipa kami palabas ng mga cook dun sa kusina. Marami na nga pala silang mga cottage dito, tapos may mga pinapagawa pa. Pero may mga tent sila kasi nga minsan sobrang daming guests ng Camp Malaya, hindi kumakasya yung cottages. Pinuntahan na namin yung bangkang maghahatid sa amin papuntang Kagisan kasi kanina wala daw doon yung bangka. At eto nga si Zane ay sobrang enjoy na enjoy sa ginagawa naming paglalakad kahit na sobrang tirik na tirik yung araw. Palibasa kasi ay minsan lang siyang makalabas ng bahay. Bumalik kami ng resort kasi wala pa raw doon yung bangka. Pumunta raw ng bayan at hindi nila alam kung anong oras uuwi. Naghintay kami ulit ng mga ilang minuto dyan tapos yun maya-maya lang nakita na rin namin yung bangka na paparating kaya kumura na rin kami. Dito nga pala yung part na maraming ramis, sabi ng asawa ko. Gusto ko pa nga sanang maghanap dyan ng ramis kahit na ilang piraso lang. Pero nandun na yung bangka na naghihintay sa amin, yung maghahatid sa amin pauwi ng Kagisan. Maliit lang yung bangkang naghatid sa amin, halos saktong-sakto lang talaga sa amin. Mabuti na nga lang at medyo kumalma-kalma na yung alon, pero basang-basa pa rin kami ni Zane. Todo simangot na nga siya dahil siguro nilalamig na. Ganitong-ganito rin yung pagkakabasa namin kanina nung biyahe namin mula sa bayan hanggang doon sa Siksikan. Hindi na nga makapasok yung bangka hanggang doon sa Pangpang kaya nilakad na lang namin at hindi nga dito nagtatapos ang aming alay lakad. Medyo may kalayuan pa rin kasi yung lalakarin namin mula rito hanggang doon sa bahay nila mama at papa. At yun yung reason kaya hindi talaga ako nangangas na umuwi dito nang hindi kasama itong aking asawa. Kasi nga itong si Zane ay medyo may pagkatamad talagang lumakad yan. At sobrang swerte ko nga dito sa asawa ko kasi sa mga ganitong pagkakataon
taon, halos akuin niya talaga lahat ng mga bitbit. Ayaw niya akong pagbuhati ng mabibigat. Minsan, dala-dala niya na yung lahat ng bag namin, tapos kakargahin niya pa si Zane. Feeling Disney princess tuloy ako na ayaw pagbuhati ng Prince Charming. Yan nga lang, Disney princess na si Fiona ng Shrek. Tamang dry bag lang nga yung bitbit ko na halos walang laman, pati na yung sombrero ni Zane. At nagtataka nga ako dito kay Zane kasi napapalayo na yung lakad namin, pero naglalakad pa rin siya. At mas mabuti na rin nga iyon para hindi masyadong pagod itong papa niya. At habang naglalakad nga kami dito, nakakita kami ng bayawak or alligator na ang sabi ni Zane ay crocodile daw. Hindi talaga siya papayag na tawagin namin yang alligator o bayawak kasi crocodile daw yan. Syempre, para wala ng pagtatalong maganap, sige, crocodile na lang yun for today's video. Mahirap kasing makipagtalo dito minsan kay Zane kasi kung ano yung pinaniniwalaan niya, yun na yun. Kagaya na nga lang nung paniniwala niya dati na ang coconut ay apple. Hindi ko talaga alam kung saan nakukuha nitong anak ko yung mga ideyang ganyan. Kapag itinuturo namin dati kung anong bunga yung nasa puno ng nyug, ang sasabihin niya agad ay apple. At eto nga palang si Zane ay takot sa tae ng kalabaw o kahit anong klase ng tae kasi masyado siyang madiriin. Kahit nga sa amoy ng mabaho, talagang maselan yan siya. Naduduwal talaga siya kapag nakakaamoy siya ng mababaho. Kaya yung mga tita niya dati, ingat na ingat talagang makipag-usap sa kanya, lalo na tuwing umaga at hindi pa nakakapag-toothbrush kasi napapahiya sila. Kasi as in, magduduwal talaga siya sa harap ng mga tita niya kapag naamoy niyang mabaho yung hininga. Medyo malapit na nga kami at eto nga si Zane ay mukhang sinapian ng espiritu ng kasipagan dahil naglalakad pa rin siya. Pero sa totoo lang, nakadalawang sabi na yata siya kay papa niya na kargahin siya. At dahil nga malapit na rin lang kami, pinabingihan na siya ng papa niya na magpakarga. At ayun, hindi naman na siya nagreklamo at tuloy-tuloy na siyang naglakad. And we're here! Sa wakas nga ay nakarating na rin tayo dahil sumasakit na nga yung rayuma ko dahil sa layo ng nilakad namin. Agad ngang sinalubong si Zane, itong si Nicole na kapatid ng asawa ko dahil matagal-tagal din simula nung huli silang magkita. And yun lang for today's video. Thank you for watching. Please do like, comment, and subscribe. Babush!